Kasi ito yung tinatawag na micro-cheating. Sa mga hindi nakakaalam ha, this is red flag. Nakita ko siya nagla-like siya dun sa isang babae na halos nakahubad na. So, syempre, we're both following each other, di ba? So, lumabas dun sa timeline ko na like by him, si ano. Oo. Bakit niya nilike to? Sino tong girl na to? So, tinignan ko yung account ng babae sa Instagram. Oh my God! Araw-araw na ginawa ng Diyos na halos nakahubad na yung babae sa Nilalike. Oo, taga-aklan eh. Lagi siyang nakalike. Halos hubad na yung babae. Video, picture. Sabi ko, bakit niya nilalike to araw-araw? Nakakaloka. Wala siyang pinalampas na post ng babae. Araw-araw siya nakalike. That is disrespectful yung ganon sa partner mo. Halimbawa, kahit ako, babae ako, araw-araw ako naglalike sa lalaking nakalabas lagi ang abs. Anong pakiramdam mo pag nakita mo yan? Diba? Tapos kilala tayong tao, nakikita, uy, yung ano ni Pokwang, like ng like dito kay Kemi, oh. Diba? Anong iisipin ng tao? So now, sinita ko siya. Kasi hindi siya pinapollow ng girl eh. Siya lang ang nakapollow. Hindi siya pinapollow ng girl. Oo. Titanong ko siya, sabi ko, sino to? Bakit araw-araw ka nakalike sa kanya? Ito na. What's f***ing big deal? It's just f***ing Kemi. Uy, puro f***ing na lumabas sa bunganga. Oh. Bakit daw big deal sa akin yun? Eh ano lang naman doon? It's f***ing social media. F***ing Kemi. Puro f***ing na lumabas. Okay. That was 10 a.m. ng umaga. Buntis ka nito. 6 months ako kay Maria. Natutulog ako ng hapon na nap time. Bigla siyang pumasok sa kwarto. Binuhusan niya ako ng tubig. As in, binuhusan niya ako ng tubig. Basang-basa yung kama. Pinagmumura niya ako. Sabi niya, ina mo, ganyan. Para daw binibigbil ko daw yung mga ganun. Kasi siguro, sumama ang loob niya dahil nabuking ko siya. Mo, ganyan. Tapos dinuro-duro niya ako habang nakahiga ako sa kama. Ayan hindi ko nilabas yan. Ngayon lang. Kaya isa to sa mga bawsi na sampa ko sa kanya. Pag bumalik dito sa Pilipinas yan, bawsi yan eh. Tapos nun, Binuhusan ka ng tubig. basang-basa ako, Mars. Pati yung kama ko, basang-basa. Galit na Walang galit. kaabog-abog. Wala, nagulat ako. Walang kaabog-abog. Bumasok siya sa CR. Paglabas niya, may dala-dala na siya nung binuhusan niya akong ganun. Ina mo ka. Na mo. Ano reaction mo nun? Di syempre na. Gumanti ka ba? Mars, maselan yung lagay ko. Oo nga, actually. Di ba, alam mo yan, maselan Oo. yung pagbubuntis ko kasi edad ko nun 45. So maselan na, di ba? Sa galit ko, kesa mag-abang-abot kami, nakakatawa, bahay ko yun, di ba? Akong lumayas 3 days nag-stay sa isang hotel dyan sa overlooking, sa Cloud9. Pero hindi ako hinanap. Oo. Usa akong umuwi kasi si Maymay, during that time si Maymay nag-internship sa Europe. Nagtataka si Maymay, asan ka ba? Bakit ganyan? So, umuwi na lang ako kasi baka makahalata yung bata. Ayoko nag-aalala yung anak ko, nasa malayo siya di ba? Umuwi ako, never ako hinanap yan. Never ako hinanap. Talaga? Tinatanong ko yung mga katulong, kumusta kayo dyan? Ganyan. Ito yung isa, wala lang, exercise lang. Hinanap ba ako? Hindi po. Tapos nun, ilang beses ako nagbi-bleed dahil sa stress. Ilang beses na muntik malaglag si Malia. Tinago mo sa amin yan. Tinago ko talaga yan. Tinago ko yan. Binild up mo sa amin Yes. si Papang. Kasi nga, gusto ko pang maisalba pa sana, di ba? Kahit papaano sana masalba pa para doon sa bata. Pero hindi. Ako nag-e-effort ako na kahit papaano maayos pa kami. Siya pala lumalandi na. Kita ko yung mga text eh. Di ba? Nakita ko yung mga text. Nag-breakdown ako. Sabi ko, oh my God. Tinatry kong maayos kami. Tinatry ko pang masalba para kay Maria. Ako na lang pala yung nag-e-effort.